Hello guys, hello mga kasari, kumusta? So, nandito na nga tayo sa loob, no? Tinapos ko na lahat yung mga gawain dun guys, inayos na natin ang ating tindahan at nag-display na rin tayo ng mga soft drinks, no? Para may stock tayo ng mga malamig kasi grabe mo, mainit ang panahon kaya kailangan nakaready ang ating mga soft drinks. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi no kung paano palakihin ang binta dito sa ating tindahan. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. At ito nga guys, kakatapos ko lang magluto. Kaya pag anong oras na magluluto na ako, pag alas 9 na or kaya 8:30, kasi nagsidatingan na rin naman yung ating delivery kanina, no? Kaya yan, pumasok na tayo dito para magluto at ginising ko na nga yung aking anak guys. Siya muna magbantay doon. So ginising ko lang yung panganay ko guys, gawa ng magluluto na tayo. At nakapagluto lang ako pag may kapalitan tayo doon sa ating tindahan. Kasi kung mag-isa lang ako, minsan din ako nagluluto. Kanin na lang, magsaing na lang ako, magsalang. So yung ulam minsan bumibili na lang ako sa kantin sa labas, no, para kasi kami lang naman, apat lang naman kami, dalawa lang naman yung anak ko, kaya yan, minsan ngayon nakapagluto na nga tayo at tapos na, no, kasi may kapalitan ako kasi nga walang pasok yung anak kong panganay at saka yung isa kong anak, kaya mabadali ang vlog lang to guys, kasi pag magising yung bunso ko ay magmumodule na kami, pakakainin ko muna siya, kaya nagluto na tayo para bago siya magmumodule. Ayan nga lang yung niloto ko guys, pritong isda at saka may natira kaming ulam kagabi, no, kaya ininit ko lang. Kaya yan, mabilis lang. At ito nga guys, madali ang vlog lang to. Mayroon lang akong ibabahagi, no, kung paano palakihin ang binta natin dito sa ating tindahan, no. Kaya bago natin umpisan yan guys, ay mayroon lang akong ikwento sa inyo, no. Mas maganda kasi na sariling pagod sikap natin, kaya nakakabayad tayo sa ating mga bayarin, no? Yung wala ba tayong inaabalang magulang, kapatid, kamag-anak, no? Kasi siyempre nakakahiya naman yung gano'n namang abala tayo kasi may kanya-kanya naman tayong mga bayarin, kaya tayo ito nagsusumika para makaraos at makasurvive sa buhay. Kaya ganito diskarte ko guys para makabinta tayo ng malaki, kasi masaya kasi pag nakakuta tayo kasi dito tayo kumukuha ng ating mga expenses. So, unang-una guys, lalo na ngayon, mainit ang panahon, kaya kailangan talaga naka-ready at kailangan marami tayong stock ng mga hinahanap sa atin ng mga customer, lalo na ngayon, no, nakakabawi tayo ng binta kasi malakas ngayon ang mga soft drinks, mga mineral, kaya naman pag ako'y nandito sa loob, no, pag may gagawin ako, tinuturuan ko din naman yung anak ko na ganito gagawin niya kasi alam naman natin pag ang anak natin magbantay, bantay lang talaga. Kaya tinuturuan ko siya pag may bumili sa kanya ng soft drinks, papalitan ka agad, o kaya pag may malamig na sa taas, ibababa na, kasi yun ang ginagawa namin guys, para hindi tayo maabusan ng malamig, kasi alam naman natin ang mga customer ngayon gusto nila na malamig, no. Grabing init kasi ang panahon, kaya kailangan ready natin yung ating mga soft drinks. Ayan, ginagawa ko guys sa umaga kasi ganyan, pag umaga kasi minsan maraming nagsidatingan ng mga customer, alam naman natin kung anong oras magsidatingan ng ating customer, no. Kaya sasabihin ko sa inyo guys yung mga ginagawa ko para sa ganun lalaki din ang binta nyo, no. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dulo, no. At ganito nga guys ang diskarte ko. Halimbawa, alam naman natin yung kung anong oras magsidatingan ng ating mga customer, no. Kaya pag ganun guys, pag halimbawa na pag umaga, alam natin kung anong oras magsidatingan natin mga customer, kaya nandun na ako. So, kaya pag alam natin na maraming customer magsidatingan, kaya dapat nandun tayo at may tao talaga sa ating tindahan para sa ganun na ma-assist kagad natin. Kailangan maging alerto at mabilis ang kilos kasi yung mga customer din nagmamadali lang din kasi break time lang din nila. Kaya naman ang ginawa ko guys, na-ready ko na yung mga panukli ko para mabilis ang abot natin, no, 'di ba? Para hindi na abala kung papasok pa tayo sa loob, nire-ready ko na yung mga panukli natin para sa ganun mas mabilis ang kilos natin at lalaki ang binta natin. Kaya ganito guys, at kailangan din natin maging alerto. Kailangan din natin guys mag-ingat, lalo na pag sabay-sabay ang ating mga customer. Kasi dati guys, nataon na si partner ang bantay at yun nga, nagkasabay-sabay nga ang mga customer kasi nga may ginagawa ako nandito. So, kaya siya muna ang pinabantay ko. Yun nga, nagkasabay-sabay yung mga customer. Yun nga, na may nag-abot sa kanya na napiki yung binayad sa kanya na pira, no. Kaya hindi niya napansin kasi nga medyo kilala naman daw niya, kaya hindi na niya chinek. Kaya pag ako talagang bantay guys, kasi talagang mahigpit talaga ako dyan, lalo na sa pira. Ayoko kasi yung may sobrang luma na or kaya may punit, no.
talagang tinitingnan ko kasi pag tayo mag-grocery, hindi kasi tinatanggap ang ganong pira. So, talagang malulugi ka kung hindi mo iingatan na tanggap ka ng tanggap. Kaya, pag ano, kaya mag-ingat tayo guys at check natin mabuti yung mga binayad sa ating mga customer. Kahit sabay-sabay pa sila, kahit nagmamadali yung customer natin, no? Mahalaga pa rin yung tingnan natin mabuti yung kapirahan nila, no? Para hindi tayo malugi kasi yung iba gawain nila yung pag alam nila na marami nagsibilihan, yan sisingit sila para kunwari na tapos dami pang tanong-tanong. Kaya ganun guys, alam ko na yun. Kaya pag ganun guys, alam na natin yung kaya maging alerto tayo at mag-ingat tayo sa mga ganong tao, no? Kaya yun guys, ang gagawin natin pag alam natin na ganong oras magsidatingan ang ating mga customer, kailangan talaga na mayroong tao sa ating tindahan. O kaya kung kaya naman na maaga ka gumising, kailangan idilat mo na yung mata mo para kasi nga pag umaga kasi guys, marami nagsibilihan ng mga kape, gatas, itlog, or bigas, di ba ganun, mga noodles, mabenta yung ganun sa umaga. Kaya kung kaya naman agahan, mas agahan mo pa ang gising mo kaysa kakompetensya mo, no? So, ako kasi guys, opening, closing yung duty ko. So, parang di ko na kaya na sobrang aga na, no? Kasi minsan, hating gabi na kasi ako nagsasara, minsan alas 12, alas 11. Yan, depende kasi yun. Kaya, yun, minsan si partner ang gumigising siyang nag-open minsan sa umaga, no? Kasi nga, yun, siya naman ang naunang natulog sa akin. Kaya, yun, siyang nag-open. So, susunod na lang ako kasi maaga din kasi ang pasok niya. Kaya di rin pwede na tanghali-tanghali tayo gigising. Yun, pagkagising niya at susunod na rin ako kasi papasok pa siya sa kanyang trabaho. Kaya, yun, mas maganda kasi na may kapalitan din tayo, no? Kasi makakapahinga ka, no? So, opening closing ang ating duty. Kaya, ang ginawa ko na lang guys, pag walang pasok yung anak ko, buti na lang talaga, may anak na akong malaki, no? Kasi, kahit paano ay natutulungan na tayo kasi hindi na nga ako kumuha ng tindera, no? Kasi ayoko na yung may alalahanin pa ako, ng mga ganun-ganun. Ayoko ng ganun guys, no? Kinaya naman namin kasi kayang-kaya naman. Maliit lang naman yung ating tindahan at wala rin tayong pampasahod. Ito, nagtutulungan na lang kami, no? Yung anak kong panganay at nakaintindi naman siya. Kailangan niya akong tulungan kasi mag-isa lang ako. So, pag halimbawa naman wala masyadong customer sa oras na 1 or 2 p.m. wala masyadong customer yun. Kaya doon guys ay nakakaidlip ako, nakapahinga-hinga ako ng konti. Minsan guys, ang ginawa ko pag hindi naman ako inaantok, nag-edit ako ng mga video ko, no? Kailangan din natin paglaanan ng oras kasi yan, nag-vlog tayo, no? Kaya maganda talaga pag mayroon kang backup sa inyong tindahan kasi nakakilos ka pa ng ibang gawain. At syempre guys, pag alam mo naman na maraming customer na magsidatingan na yung inyong mga customer, huwag mong isabay yung gawain mo kung ano mga ginagawa mo pag magsidatingan na yung mga customer mo. Pag wala pa naman masyadong mga customer yun, doon natin gagawin yung paghuhugas, paglalaba, kung anong pang mga ginagawa natin, no? Ganun talaga kasi buhay nanay, buhay tindera, kabilaan yung gagawin natin. Siyempre, unahin pa rin natin yung ating mga customer kasi may obligasyon tayo, may tindahan tayo. Kaya pag magsidatingan yung ating mga customer, kailangan may tao na dyan sa ating tindahan at mabilis ang kilos natin. Huwag tayong pabagal-bagal kasi yung ibang customer nagmamadali, no? Kaya ang ginawa ko pag may magpalod, tinatanong ko kaagad kung anong sa kanya yung sa likuran, no? Kung mabilis lang naman iabot, kung isang sigarilyo lang, o pwede mo na isingit na, no? Pero kung maramihan, ay mag-antay muna siya kasi di talaga kaya ng powers pag mag-isa lang tayo. Kaya minsan, pag marami na, tinatawag ko na yung anak ko, no? Pag nandito, kaya nagtatawag na ako ng backup pag marami na talaga kasi yung ibang customer natin, nagmamadali kasi may mga pasok, tapos uwi na, parang madaling-madali din sila, no? Kaya kailangan madaling-madali din ang tindera. Kailangan wag patulog-tulog, no? Wag pabagal-bagal, no? Kung gusto talaga natin makabenta tayo ng malaki. Kaya, yun guys, no? At syempre, pag gusto mo pa talaga madagdagan yung benta mo, kung kaya mo naman na late ka na magsara, mag-close, no? Kaya minsan nagko-close ako guys, alas 12 na, alas 11, alas 10. Depende yun kung kaya pa ng mata natin, no? Kasi minsan may time talaga babagsak na yung mata natin. Siyempre, ipahinga din natin, wag din natin pilitin. Pero kung kaya naman, hanggat kaya, sige, go. Pag halimbawa naman may ilaw pa yung sa tindahan ko guys, alam ng mga customer ko, nagising pa ako noon, kaya magtatawag sila. Pero kung patay na yung ilaw at saka dito sa loob, syempre pag nakahiga na ako, hindi na pwede yun, natatayo ako.
At siyempre kung nagliligpit pa naman ako, nandun pa ako, yung pagbigyan ko pa sila. Siyempre, yun, hanggat may bumibili pa, i-assist natin kasi sayang din yun, benta din yun. No? Kaya minsan nagpapalit din ako magsara guys kasi minsan nakakabinta pa din ako. Sayang din, may bumibili pa rin kasi ng sigarilyo. Kasi may bumibili pa kasi ng paisa-isa ng mga sigarilyo, alak, kaya pag alam nila na may ilaw pa, yun lalapit yung mga customer ko. Alam nila yun na, siyempre kahit naghanap sila, yung iba nagtataksi, ibig sabihin, yung iba sarado na dito sila nakahanap sa atin, no? Kaya kung gusto mo makabinta pa, yun, kaya mo magsakripisyo para, yan, makabinta ka pa, no? Kung kaya pa naman ng powers natin. Kaya yun guys, ang diskarte ko, no? Para sa ganun, nakakabinta pa rin tayo. At syempre, kailangan kumpleto yung paninda natin kasi malayo pa yung customer natin na halimbawa, nasa malayo pa siya, tapos pinuntahan yung tindahan mo, tapos wala lang, masayang din yung effort niya, kaya kailangan kumpleto yung paninda natin para pag may hinahanap si customer ay mayroon tayong maibigay, no? Para sa ganun, pag alam niya na mayroon tayong ganun, doon na siya bibili sa atin, no? Dagdag din benta yan sa atin. Kaya yun guys, yung mga ginagawa ko hanggat kaya pa, no? Kaya ang ginawa ko naman guys, pag mayroon akong bibilhin sa palengke, tinatiming ko na lang, halimbawa pag wala masyadong customer, yan, bumibili ako ng saglitan lang, mabilis lang kasi yung anak ko lang yung bantay, kaya mamadalian lang din yung alis-alis natin, kaya malaking tulong talaga sa atin pag may mga ganitong ahinti tayo, kahit paano hindi na tayo makapunta-punta, makaalis-alis, no? Kaya, yan, pag wala naman ako ma-order sa ahinti o kaya mahal, kaya hinahanap ko talaga sa palengke, no? Ganun lang diskarte natin para kumpleto yung ating mga paninda. Kaya, yun guys, yun lang ang may bahagi ko for today's video. Sana may napulot kayo konting idea. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all. Bye guys!